And of course, ang best saving formula is eto, no? Meron tayong 10% tithes. Okay? So, ito yung donation natin sa church kung saan tayo nag-grow spiritually. Okay? So, ang kagandahan nitong tithes natin, pag ginagawa natin, hindi tayo na-attach sa pera. No? So, itry nyo po yan and talagang sobrang makakatulong yan sa mindset nyo. Kasi minsan feeling mo lagi kang kapos. Pero pag nagbibigay ka talaga sa church or dun sa itong tithes na to, no? Ano yan? Tuloy-tuloy talaga yung prosperity sa'yo. Okay? Hindi naman lahat puro sa pera eh. Siyempre, minsan sa health, nabe-bless ka. 'Di ba? So, itry po natin yan at maging consistent tayo. And then, 20% savings, no? Ito yung itabi mo para sa future ng family mo. And para sa'yo din, no? As a breadwinner. So, sabi nga, no, ginawa din po to sa Bible, no? Yun sa, kung naalala nyo yung story ni Joseph, no? Egypt survived the 7 years of famine by keeping 1/5 or 20% of the harvest during the 7 years of plenty, no? May mga times naman talaga malaki tayong kumita, no? May mga times talaga na na-experience din natin yan. So, yung mga ganun, wag nating sasagarin na ubusin natin lahat. Magtatabi talaga tayo. Kasi may times din, like ngayong time na to, no? Pwede tayong mawalan ng trabaho, lalo na may AI na or artificial intelligence. So, dapat kung may natabi tayo, hindi tayo stress, hindi tayo nahihirapan.